Nitong gabi mga kapatid, tayo po ay papasok sa talatang 7 hanggang talatang Gs, which is a section that pretty much ends off kung ano po yung nais na gawin ng kaaway, which in this instance ay walang iba kundi si Satanas. Matter of fact, ito na po yung huling pagkabanggit kay Satanas in the book of Revelation. Because we have come to learn all throughout the chapters that we have been studying together that kumikilos po si Satanas upang dayain ang mga tao, upang sambahin ang mga ibang Diyos na hindi naman talaga Diyos, upang hindi nila magawa na sambahin si Kristo. At dahil po dito, marami po ang nagpatatak, marami po ang sumamba sa halimaw, and we've also come to learn that ang nilalarawan po ng tatak ng halimaw is not an actual mark na nakikita po with the physical eye. Hindi po siya COVID vaccine, hindi po siya, we could say, 666, literally, na itatatak po sa noo o sa kamay po ng tao, kundi ang nilalarawan po nito mga kapatid is that sila po ay pagmamay-ari ni Satanas. So ngayon, ang pag-aaralan po natin, as I mentioned to you, can be understood as the defeat of Satan or the final battle of the saints, or the final persecution of the saints. Kasi kung tatanungin po natin, kailan po ba matatapos ang pag-uusig laban sa iglesia? And we can answer that by saying, at the second coming of Christ. Kung tayo man po ay inuusig ngayon, hindi po yan matatapos hanggat hindi pa ho bumabalik ang ating Panginoon. And what we will be reading and studying this evening, according to verses 7 to 10, is kung ano yung gagawin po ni Satanas through the means of persecution at kung ano po ang magiging kahihinatnan ng kanyang buhay after he tries to destroy the church. So ngayon, simulan po natin dito in verses 7, and as we work our way through, ito po ang nakalagay. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Now, natatandaan ho natin that when we studied verse 3, sabi ho dito na si Satanas po ay ginapos at ikinulong ng 1,000 taon, which we have come to learn that ang nilalarawan po ng 1,000 taon is not a literal fixated number of a literal 1,000 years, but rather it symbolizes a long period of time, which in this case, ito po yung pinagdedebatehan po ng mga Kristiyano na kung tawagin po the millennium. So after the millennium, sabi ho dito, pakakawalan po si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Now, this is actually continuing yung nabanggit po sa talatang 3. Kung itataas po natin ang talatang 3, sabi ho dito, in verse 3 of Revelation chapter 20, of verse 3, inihulog siya ng anghel sa kailaliman, which is the abyss. Saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob na maikling panahon. So lagi ho natin tatandaan na ang talatang 7, ipinagpapatuloy po niya kung ano yung nabanggit po sa talatang 3, right after pinakawalan po si Satanas after 1,000 years. So yun ang lagi ho natin tatandaan. Verse 3, ginapos po siya ng anghel, ihinagis dun sa abyss, and then natapos po ang talatang 3 with, Satan was bound for a period of time. Pero when you get to verse 7, ipinapaliwanag na po ng Panginoon through the vision kay John, ito naman yung mga nangyari pagkatapos po na nakawala si Satanas. Ngayon, in verse 8, sabi ho dito, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Now, sino po yung mga bansa na tinutukoy ho dito? Natatawaging Gog at Magog. Now, hinto muna ho tayo dito. The Bible teaches us Satan came to deceive.
the nations. Now usually, kapag sinabi po the nations po dito, it's not referring to 1 or 2 or 3 nations o 4 o 5 na bansa specifically. But rather, ang kahulugan po ng nations, depende po sa konteksto, can also be understood as the world. Okay? So may nations na tumutukoy po sa mga pinabanal na binago po ng Diyos, such as Revelation 7. Pero in this instance, yung nations na binabanggit po dito ay hindi tumutukoy sa mga pinabanal, kundi sa mundo. Yung mga taong sumasamba sa Antikristo. Yung mga taong nagpapasakop kay Satanas. So dito, once Satan is released from his restraint, dadayain po niya ang mundo. Now, ang tawag po sa mundo o ang tawag po sa mga bansa is Gog and Magog. Okay? Gog and Magog. Ngayon, yung mga salitang Gog and Magog, siya po ay mababasa po natin, which we will be looking into mamaya, in Ezekiel 38 and 39. Dahil ang salitang Gog is actually an individual sa konteksto po of Ezekiel. And yung individual po na yan ay madalas na pinagdedebatehan po ng mga skolar ng Lumang Tipan, which we will look into mamaya kung ano talaga ang itinuturo. Pero ang ibig sabihin po na salitang Magog, kung babasahin po natin later ang Ezekiel, ay hindi tumutukoy sa tao but rather a land. It's not pertaining to an individual, but a land. In Hebrew, yung salitang Magog can be translated land of Gog. Land of Gog. Yun ang ibig sabihin ng Magog. Magog is not a person. Magog is not an individual. Magog is the land of Gog. Nang ibig sabihin, itong lugar na ito ay sinasakupan ng individual na Gog, kaya siya tinawag Magog. Pero ang tanong ho dito, bakit sinabi ng Revelation that nung dinaya ni Satanas ang mga bansa, ang tawag sa mga bansang ito is Gog and Magog? Because the only time that we see Gog and Magog, at least in the context of apocalyptic literature, ay makikita nga po sa Ezekiel. Pero I want us to go muna on a historical journey kung ano po itong Magog or Gog na binabanggit po na salita ng Diyos. Kasi in the context of Ezekiel, Magog ay tumutukoy sa lugar. But in the bigger picture of the Old Testament, Gog or Magog ay minsan tumutukoy sa isang tao na kamag-anak ni Japhet. Basahin po natin dito in 1 Chronicles chapter 1. Unang Kronika, Kapitulo 1, 1 Chronicles chapter 1, talatang 5. May Magog na tumutukoy po sa lugar, pero outside of Ezekiel, ang Magog ay tumutukoy sa isang tao na kamag-anak ni Japhet. Dito po tayo sa unang Kronika, Kapitulo 1, talatang 5. 1 Chronicles chapter 1, beginning at verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, at Tiras. Ulitin ko ho. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach, at Tiras. Ngayon, para maunawaan po natin yung susunod na teksto na ating babasahin, ang mga individual na tao na binabanggit po dito, ang silang masasabi po natin, the founders na mga susunod na generation na nanirahan in the north and in the south of Jerusalem. Okay? So yung mga binabanggit po dito are individuals. Pero yung kanilang mga susunod na henerasyon na nanggaling sa kanila ay nanirahan north and south of Jerusalem habang tayo po ay nagpo-progress sa Lumang Tipan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Ezekiel chapter 38,
Dito po tayo sa Ezekiel, chapter 38, talatang 1 hanggang 6. Ezekiel 38, excuse me, verses 1 to 6. Ezekiel 38, verses 1 to 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, humarap ka sa lupain ng Magog. So notice, yung lupain ng Magog is now a land, no longer a person. At magsalita ka laban kay Gog. At sino ho siya? Na pinuno ng Meshek at Tubal. Di ba kanina binanggit po si Meshek at Tubal sa unang kronika? So ngayon, sabi ho dito, sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, Gog, na pinuno ng Meshek at Tubal, kalabang kita. Paikutin kita at kakawitan ko ng kawil ang panga mo. Hihilahin kita kasama ang buong hukbo mo, ang iyong mga kabayo, armadong mga ngabayo at ang napakarami mong sundalo na may malalaki at maliliit na kalasag at may mga espada. Sasama sa kanila ang mga sundalo ng Persia, Ethiopia at Libya na may mga kalasag at helmet, kasama rin ang Gomer at Bet Togarma sa Hilaga at ang lahat ng sundalo nila. Maraming bansa ang sasama sa iyo. Now let's give us some cultural and historical context patungkol po on Gog in Ezekiel. Who was Gog? Well, we could say that Old Testament scholars are divided with regard to the identity of Gog. Dahil walang masyado po nabanggit na detalye aside from the fact na siya po ay isang puno na namumuno over Meshek at Tubal. We could say mga kapatid that yung mga nabanggit po na mga lugar po dito, Meshek, Tubal, Put, Gomer, lahat po ng mga lugar po na yan ay masasabi ho natin north and south of Israel. North and south of Israel. Kung titignan po natin geographically. Ngayon, ang context po of Ezekiel 38 ay ito. Itong haring ito by the name of Gog, whoever he is, siya po ang mag-uusig sa Israel. Pero hindi lang ho siya ang mag-uusig sa Israel, kundi kasama po niya ang Meshek, Tubal, Gomer, in other words, ang lahat na mga bansa in the north at ang lahat na mga bansa in the south, pagsasamahin po niya upang kalabanin ang Israel. So in short, we could say that ang kahulugan po talaga ng Gog, collectively, is the enemy of God. Yun talaga ang kanyang nilalarawan sa eksenang ito. He is the primary enemy of God habang kinakalaban po niya ang simbahan sa lumang tipan, which in this case would be Israel. Pero throughout history, ito po yung mga naging identification ng Gog. Halimbawa, ayon po sa mga ilang Jewish literature, from Cybele oracles, sabi po dito, ang ibig sabihin po daw ng Gog is Ethiopia. So may mga nagtuturo from Cybele oracles, which was a traditional interpretation with regard to the Old Testament and other literature, na ang kanilang pag-aakala po sa Gog is the Ethiopians. That's one view. Another view is by Josephus. Ayon po sa kanyang antiquity, sinabi po niya that Gog is the Scythians of the Black Sea. Sila po yung isang grupo na katabi lamang po ng Black Sea na kung tawagin the Scythians. Okay? So right now, the Cybele oracles suggest that it's the Ethiopians. Yan po ang kanilang inaakala. Habang kay Josephus, he suggests it is the Scythians. So they were a certain group katabi lang po ng Black Sea. Ngayon pagdating po collectively sa mga ibang Jewish literature, some Jewish sources or traditions suggest it is Edom
or Rome. So marami ho sila mga interpretations po dito. Some say it's the Ethiopians, some say it is the Scythians, some say it is Edom or Rome. Lastly, there is a historical weight to this last view. Some suggest that it is a man by the name of Girges, or kung tawagin po minsan Gugu, at siya po ang hari ng Lydia in the 7th century BC. Okay? So yan po ang paniniwala ng iba. So kung titignan po natin in summary, some suggest Ethiopia, some suggest Scythian, some suggest Edom in Rome, some suggest isang hari in the 7th century, Lydia, hari ng Lydia. Now, someone shouted it out kanina, what about Russia? Well, when I investigated kung ano yung sinasabi po ng mga Old Testament scholars po dito, walang pumapansin sa pananaw ng Russia. You know why? Because of the fact, it is a very faulty view na ang pinagmulan pala ng ganong klaseng teoridad is very late. And not only is it very late, pero ang kanilang estimation kung bakit Russia daw is because of a faulty view of a certain Hebrew word that is greatly debated by scholars. Na hindi naman talaga Russia, kundi Roshi ang nakalagay ho doon. Which means it's not referring to Russia, it's referring to a region na malapit po sa Israel. Kaya hindi pinapansin ng mga Old Testament scholars yung view of Russia because it's not supported in its word study. Pero what is supported, however, is the last view na maaari yung Gog na tinutukoy po sa Ezekiel, historically, ay maaari tumutukoy ito sa lalaking Gugu or Girges in the 7th century BC. But even then, it is still 50-50. So there's no katiyakan. There's no certainty. So then, ano yung tamang sagot? What we do know from the text, kaaway siya ng Diyos. Pero the identity is hard to say. Now, ang madalas po na nangyayari is that gumagamit po ang mga tao ng kung tawagin isang method, newspaper eschatology. At ano pong ibig sabihin ng newspaper eschatology? Kapag may binabanggit po ng Biblia na medyo nahahawig sa ating kasalukuyan, maaari yun na ang ibig sabihin na binabanggit sa Lumang Tipan or in Revelation. Pero mali ho yun. We must understand first what it meant sa panahon ng mga original audience and not interpret it in light of our day. Na sa madaling salita, huwag tayo huhugot sa ating kasalukuyan at ilalagay po natin sa kanilang panahon because that would be wrong method of study. Kailangan alamin po natin what it meant sa kanilang panahon and then we move forward sa ating panahon. So any idea such as Russia, China, or any of these other countries that is predominant sa ating panahon, we shouldn't use that method. Dahil sigurado sa panahon po ng mga Israelita habang nagpapahayag po si Ezekiel, they wouldn't be able to think, Russia pala ang tinutukoy doon o China. No, that's not what the Israelites understood in those days. But the fact na binabanggit po Gomer, Meshech, Tubal, and all these other nations, sa atin, hindi natin kilala kung sino yung mga yon. Pero sa kanila, they knew exactly who they were. Why? Because there's a cultural difference. Magkaiba po yung timeline natin sa timeline po nila. So in short, we could say that ang kahulugan po talaga ng Gog is this: kaaway siya ng Diyos. And in Revelation, sino ang kaaway ng Diyos at ng simbahan? Yung mga sumasamba sa halimaw, yung mga nagpatatak ng mark of the beast on their right hand or on their forehead, and those who reject Christ. Sila yung tinutukoy Gog and Magog, which is just another way of saying the world. So ngayon, ina-apply po ng Revelation ang Ezekiel in this way.
kung sino ang naging kalaban ng Diyos sa panahon ng Ezekiel, in-apply naman ng Revelation yung mga kalaban ng Diyos, which is Gog and Magog, at inilagay sa mga tao sa mundo where spiritually sila yung Gog and Magog. No, sa madaling salita, what could that mean? It could mean this. Lahat ng mga kumakalaban sa Ebanghelyo ay maituturing spiritual Gog and Magog. It doesn't matter kung kapitbahay mo, kamag-anak mo, doesn't matter kung mga anak ko natin, asawa natin, anyone who refuses the gospel, in the eyes of God, ay maituturing Gog and Magog. Kasi ang nilalarawan po ng Gog and Magog, collectively, ay mga kalaban ng Diyos. So yun ang kahulugan po nun. Ngayon, kung babalikan po natin mga kapatid, ang chapter 20 of Revelation, ipagpatuloy po natin ang basa sa talatang 8. Nung tinipon po yung mga kalaban ng Diyos na kung tawaging Gog and Magog, ano po ang nangyari? Sabi ho dito, titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niya mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa taping dagat na hindi kayang bilangin. Now here's another thing that we need to look into. And that is, buhod pa ho sa mga nabanggit dito, what is another description na binabanggit po in verse 8? Bakit po tinipon ni Satanas? Bakit po niya dinaya ang mundo? Is because he wants to make war against the church. Yan ang purpose po niya. Now, ang mga tunay na Kristiyano ay makaranas po ng pag-uusig. Ang bawat isa sa atin ay makaranas ng persecution. And there are cases where ang ating laman would say, alam mo, gusto ko gantihan tong taong ito kasi masama yung iginanti niya sa akin. But this is going to encourage you and help you not to do it. You know why? Kaya ka inuusig dahil dinaya sila ni Satanas. Tatandaan niyo ho yun. Minura ka ba kayo ng yung mga kamag-anak dahil nagbahagi kayo? Or were you mistreated at work because you're a Christian? Or may umuusig sa inyo because of your faith? Or maari, they are being really mean to you? Well, just remember, sabi po ng Biblia, kaya naman sila nakikipagdigmaan laban sa inyo o inuusig ka is because dinaya sila ni Satanas. So ano po dapat maging reaksyon ng mga tunay na mananampalataya kapag tayo po ay inuusig? Well, ang ating laman would say, gumanti ka, rumesbak ka. Pero ang Espiritu Santo would say, anak, maawa ka sa kanila. Mahabag ka sa kanila. Dahil binulag sila ng nabasa natin kanina eh. Pinakawalan si Satanas, dinaya niya ang mundo na kung tawaging Gog and Magog para to do what? Para kalabanin ang simbahan. Usigin ang simbahan. So, no wonder why sinabi po ng Biblia, we do not war or wrestle against flesh and blood. Dahil dinaya sila eh. Maging si Pablo, siya mismo nagsabi, ako ang puno ng mga makasalanan. Because I became blind and ignorant of the truth. Kaya wag sana ho lalabas sa ating mga bibig, alam mo, bahala ka, mahulog ka sa impyerno, bahala ang Diyos sa iyo, sunugin ka nawa. Wag ganon. Dahil dinaya sila eh. How would you feel if you were in their position? You couldn't tell what is right and wrong because you're blind. You're spiritually dead. So if there are cases, mga kapatid, kayo ho ay tinetempt na gumanti, hingin po natin sa Diyos yung biyaya na wag tayo gumanti dahil dinaya nga sila eh. Binulag sila ng kaaway. So ang kaaway ho natin ay hindi po yung mga kamag-anak ninyo, mga asawa ninyo, mga anak ninyo, o yung mga tao sa labas, kundi ang kalaban talaga natin ay si Satanas. Dahil dinaya ho sila
ni Satanas. Ngayon, sabi ho dito, tinipod sila at isinama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya at ang matitipon ng mga sundalo ay kasindami ng ano? Ng buhangin sa dagat. Now, you ever ask the question, bakit hindi na lang binanggit ng Espiritu Santo through John kasing dami ng mundo? Or hindi na lang po niya binigay yung buod? Marami sila. Bakit kailangan banggitin yung salitang kasindami ng buhangin sa dagat? Bakit kailangan banggitin specifically yung salitang buhangin? Well, kagaya po ng mga nakaraan natin ng mga teksto na pinag-aralan, maging itong tekstong ito ay humuhugot sa napakarami mga Old Testament passages. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Joshua chapter 11. Dito po tayo sa Josue chapter 11. Joshua chapter 11 beginning at verse 15 and following. Joshua chapter 11 verses 15 and following. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa Josue kapitulo 11 talatang 15 pababa. Sabi po dito, sa Joshua chapter 11, 15 and following. It says, iyon ang iniutos ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Hordan, ang mga kabundukan at kabuluran ng Israel. Ang teritoryo na sakop niya ay mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon, sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila, walang nakikipagkasundo sa mga Israelita para sa kapayapaan maliban lang sa mga Hiveo na nakatira sa Gibeon. Ang lahat ng hindi nakipagkasundo ay nilipo sa labanan sapagkat pinatigas ng Panginoon ang puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya lubusan sila nilipol ng walang awa ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ngayon mga kapatid, kung babasahin naman po natin dito in the book of Judges. Judges chapter 7. Judges chapter 7. And let us read verse 12. And then we'll go back to Joshua after. Pero Judges chapter 7, verse 12. Look at this. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalekita at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. So kanina in Joshua, binasa po natin the enemies that kinonquer po ni Josue at yung mga tribes of Israel. In Judges, however, ipinakita po dito yung mga naging kalaban po nila Josue na hindi naman po pinatay ng mga Israelita ay kasindami ng buhangin sa dagat. Now, this is fascinating dahil kung babalikan po natin muli ang Joshua, go back to Joshua chapter 11. Now that we understand the backside of this, basahin po natin ang talatang 4. Joshua chapter 11 verse 4. Balikan po natin. Tignan niyo po ang nakalagay. Dumating ang lahat ng hari, kasama ang mga sundalo nilang kasindami ng buhangin sa dagat. Marami silang kabayo at karwahe. Nagtipon sila at nagkampo sa tabi ng batis ng Merom para labanan ang Israel.
So yung nakita ho natin kanina in Joshua 11:15 pababa, tinalo ho nila to. Pero bago po nila tinalo, kagaya po ng Judges, gaano po sila karami? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Now, hindi pa ho natatapos diyan. Lastly, basahin po natin ang unang Samuel, Kapitulo 13, 1 Samuel, chapter 13, beginning at verse 5. Let's see if there's a pattern here. 1 Samuel chapter 13, verse 5. Tignan niyo po nakalagay. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Mayroon silang 3,000 karwahe, 6,000 mga ngabayo, at ang mga sundalo na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Mikmash sa silangan ng Bet-Aven. Now here's the question. Sabi po kanina sa Revelation 20 verse 8, dadayain ni Satanas ang mga bansa upang makipaggera kanino? Sa simbahan. To persecute the church. Pero notice in Revelation 20, sinabi po doon, pagtitipunin niya ang mga sundalo. Yan yung madalas na binabagit kanina na binabasa natin sa Judges, sa Joshua, sa unang Samuel. Kasindami ng mga sundalo ang buhangin sa dagat. And what do they all have in common? Mga kalaban sila ng Israel. So dito, bakit in-apply ng Revelation ang Joshua, Judges, and 1 Samuel by using buhangin with regards to persecuting the church? Dahil yung mga nakalaban ng Israel sa lumang tipan, yung mga kalaban naman sa bagong tipan ng church, ay yung mga dinaya ni Satanas. Kaya we could say, mga kapatid, based off the passages that we've been looking at in the Old Testament, one example is Gog and Magog. Well, sino po ba ang kalaban or uusigin rather ng Gog? Israel. Well, sino po ang uusigin ng mga sundalo na kasindami ng buhangin? Israel. And why is Revelation applying that to the church? Because the eschatological Israel of God is not the Jews, but Jews and Gentiles, which is the church. You see? Kaya yung mga katuruan that may plano pa ang Diyos sa bansa ng Israel as a whole, and then ililigtas sila, and iba yung plano po niya for the church, mali yun. Because ina-apply na po mismo ng Espiritu Santo through John that yung mga binabagit na Israel in the Old Testament, meron po siya pinapoint in the future towards the church, which is the new Israel of God. Or the eschatological Israel of God. Now, kung may plano man ang Diyos sa mga Israelita ethnically, it's not the whole nation, kundi mga pinili lamang na Hudyo. Sapagkat malinaw na itinuro ni Pablo, hindi lahat ng mga Israelita na nanggaling sa Israel ay maituturing mga Hudyo talaga. So doon palang itinuturo sa atin ng Biblia, maging si Pablo bilang isang Hudyo, siya mismo ay aminado na nagturo, hindi lahat ng mga Israelita ay maituturing Israelita talaga, kundi yung mga taong sumampalataya kay Kristo. Because remember, how are we called the children of Abraham? Not by ethnicity, but we imitate the faith of Abraham. Kanino sumampalataya si Abraham? Sa Diyos. So ngayon, according to Romans, according to Galatians, ang mga itinuturing na po mga anak ni Abraham ay hindi yung mga tao that were born into this world as Jewish, kundi yung mga tumulad sa pananampalataya ni Abraham. So that is something very interesting that we need to accept biblically na nakasaad naman po talaga sa salita ng Diyos. Now, when we move to verse 9 of Revelation 20, tignan niyo po ang nakalagay. Revelation chapter 20 verse 9. Excuse me. Revelation 20 verse 9. Sabi ho dito, kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo
na mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. Now, here's a question that we need to look into. Nabanggit po dito yung salitang kampo. Sabi po sa teksto, paliligiran ang buong kampo. Bakit hindi na lang po sinabi ng Espiritu Santo, paliligiran po ang simbahan? Bakit kailan specifically binanggit yung salitang kampo? Sa pag-aaral po natin ng Revelation, this is the only time na binanggit po yung salitang kampo with relation to the church. The church in Revelation is called the saints, the slaves of God, the prophets, the witnesses. Pero ngayon lang, tinawag ang church bilang kampo. And why are they called camp? Might be the question. Well, it goes back to the Old Testament again. Because if we go to the book of Numbers chapter 5, ano po ang tawag ng Diyos sa mga Israelita sa Lumang Tipan? Let's go to Numbers chapter 5, verses 1 and following. Numbers chapter 5, verses 1 and following. Ano ang tawag ng Diyos sa mga Israelita sa Lumang Tipan? Numbers chapter 5, verses 1 to 4. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sino mang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siya marumi dahil nakahipo siya ng patay o karamdaman rather. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Kaya pinalabas na mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo ay sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Paulit-ulit yung binabanggit yung salitang kampo. Sino yung kampo na binabanggit sa bilang? Mga Israelita. The camp in the Old Testament is a reference to Israel. Lastly, in Deuteronomy, basahin po natin, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. At basahin po natin dito sa talatang 14. Deuteronomy 23, beginning at verse 14. Basahin po natin. Deuteronomy 23 verse 14, sabi po dito, sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ay naglilibot sa iyong kampo para iligtas kayo at ibigay sa inyo ang mga kaaway ninyo. Kaya kailangan malinis ang iyong kampo para wala siyang makitang hindi maganda sa inyo at para hindi niya kayo pabayaan. So sa madaling salita, sa mga nakita po natin sa Lumang Tipan, sino yung tinuturing na kampo ng Diyos sa Lumang Tipan? Israel. Sa Bagong Tipan, sabi po ng Biblia, pinaligiran po ng Gog and Magog dahil nga dinaya ng Satanas ang mga bansa upang paligiran at usigin ang kampo ng Diyos, which in this case would be the church. So this is further support na ina-apply po ng New Testament authors that yung Israel na binabanggit sa Lumang Tipan will find its culmination in the church. Both Jew and Gentile in the New Testament in Christ ang itinuturing the Israel or camp of God. At bakit po sila itinuring the camp of God? Dahil sa kanilang kampo, bumababa ang presensya ng Diyos whenever God needed to speak to the people of God. Sa atin, kaya ho tayo itinuring the camp of God dahil nilinis tayo ni Kristo, sumasa atin na ang banal na Espiritu, and God is speaking to us through Christ in His Word.
So notice how the Old Testament applies eschatologically to the church of the New Testament. And how do we know this? Dahil ito ang pagkakaintindi ng mga New Testament authors of how they interpreted the Old Testament. Kaya kailangan lang po tanggapin how they interpreted the Old Testament. Now, another thing that we don't want to forget is that may binanggit din po na salita dito in Revelation 20, and that is yung salitang pinaliligiran. Bakit kailangan banggitin yung salitang pinaliligiran? Bakit hindi na lang banggitin ng Panginoon? Inusig sila. Inusig ang kanilang kampo. Bakit kailangan banggitin pinaligiran sila? Saan na naman humuhugot ang revelation mula sa lumatipan? Well, basahin po natin dito sa Ikalawang Hari, chapter 6. 2 Kings, Ikalawang Hari. 2 Kings, chapter 6, verses 14 and following. Sino ho dito nabasa niyo na po yung kwento tungkol kay Elisha? Basahin po natin, Ikalawang Hari 6, verses 14 and following. 2 Kings chapter 6, verses 14 and following. Sabi ho dito, nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon na maraming sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising na maaga ang katulong ni Eliseo, nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Sumagot si Eliseo, huwag ka matakot, mas marami tayong kasama kesa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kabururan sa paligid ni Eliseo. Now, you want to ask the question, why is Revelation applying the narrative in Elisha's time to the church? Because, kung titignan po talaga natin mga kapatid, sino po ang nasa mga paligid ho natin na umuusig po sa iglesia? The world. The enemies of Christ. So ngayon, in-apply po ng Revelation yung eksena na naganap po kay Eliseo at in-apply po sa church habang siya'y inuusig na mga kalaban ng Diyos. Na sa madaling salita, we tend to feel that we are outnumbered. We tend to feel na tayo lang po ay nag-iisa kapag tayo ay inuusig. Let us be frank about it. Talaga mas marami ang mga hindi mananampalataya kesa sa mga mananampalataya. Why? Because this world is the kingdom of Satan. Pero, kagaya po ng ginawa ng Diyos doon sa katulong ni Eliseo, mas malaki ang ating Diyos at mas marami ang kanyang mga anghel kesa sa mga kumakalaban sa atin. Kaya nga sinabi po ni Pablo in Romans 8, if God is for you, who can be against you? If God is for us, who can be against us? We are only looking at it from a physical standpoint, and maari iniisip natin, kawawa tayo, kaawa-awa tayo. Hindi ho, mga kapatid. Kaawa-awa yung mga bumabangga sa simbahan ng Panginoon. Hindi man po natin makita spiritually, kagaya po ng katulong po ni Eliseo, pero in-apply ni John and the Revelation, yung 2 Kings scene, at in-apply po niya dito habang inuusig po ang church because the final judgment towards the enemies will surely come. Kaya when we go back to Revelation chapter 20, tignan niyo po yung nakalagay dito, mga kapatid, in verse 9. Sabi po ng Biblia, kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo, which means kakalabanin nila ang church at ang pinakamamahal na lungsod.
pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. Now here's the question. Sa mga binasa po natin sa Lumang Tipan, which two books and which two scenes in the Old Testament nagpababa ang Diyos ng apoy? The first one is Genesis, Sodom and Gomorrah. The second time God brings down fire from heaven is during the times of Elijah. And when God answered by fire, anong ginawa po ng Diyos nung inutos po niya mga isalita, patayin ninyo ang mga false prophets? So, John is taking from these scenes and he's applying it to the final judgment na gagawin ng Diyos sa mga bumabangga sa kanyang simbahan. Because both of them is interesting. Sodom and Gomorrah, kaaway ng Diyos. Yung 800 false prophets, doon sa panahon ni Elijah, kalaban din ng Diyos. So anong ginawa ng Diyos sa kanila? Nagpababa siya, nagpaulan siya ng apoy at asupre. Nang ibig sabihin, nais po ipakita ni John in the Revelation sa mga kaaway ng Diyos, wala ba kayo natutunan sa mga bumabangga sa Diyos? Kung ito ang ginawa ng Diyos sa Lumang Tipan sa mga kumakalaban sa Kanya at sa Kanyang mga lingkod, how much more sa inyo na kumakalaban sa simbahan ng Panginoon Hesukristo? And it is no wonder why sinabi po ng author of Hebrews, katakot-takot po ang mga tao na mahuhulog sa kamay ng Diyos. So notice how artistic ang Panginoon is in using these Old Testament texts. Now, when we get to verse 10 of Revelation 20, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Now this is something I want to focus on. Let me just erase this for now. Because there has been much discussion with relation po dito sa lake of fire. What does that mean? Now bago ko po ipaliwanag ho ito, nais ko muna po iklaro ho sa atin that tuwing binabanggit yung salitang impyerno in our usage, we're not talking about lake of fire. We're talking about yung intermediate state na kung tawaging Hades. That's how we use the word impyerno. Pero mali pala yun. Kapag sinabi po impyerno in the biblical usage, which is hell, Gehenna from the original, tumutukoy po ito sa lawang apoy, which is the final destination. Okay? Lake of fire is yung final destination ng mga hindi mananampalataya. Nang ibig sabihin, kung mamamatay ako, halimbawa lang, mamamatay ako na hindi pa napapatawad ang aking mga kasalanan, hindi lake of fire ang pupuntahan ko right now, kundi Hades. So as of now, while we are speaking and learning, wala pang tao dito sa lake of fire. Wala kahit ni isa. Satan is not there yet. Fallen angels are not there yet. Walang kaluluwa ngayon, mula sa panahon ni Adan hanggang sa ating kasalukuyan, ang nasa lawang apoy as of today. Wala. It's empty. Kasi this is the final destination. So kapag ako'y namatay na hindi sumampalatay kay Kristo, hindi lake of fire ang pupuntahan ko at the present moment, kundi Hades. Hades. Na kung tawagin the intermediate state. Bakit po siya tinawag intermediate state? Dahil from the day that you were living, okay, all the way to final judgment, which is in this case the lake of fire, kapag ako'y namatay as a living person, this right here is called the intermediate state. Nang ibig sabihin, hinihintay ko
yung final destination, pero habang hinihintay ko yan, saan mo na ako itatapon? In this case, Hades. Intermediate state ang tawag doon. So si Korah, sa lumang tipan, na nahulog, na kinain po ng lupa. Dahil kinontra po nila si Moises, kinalaban po nila ang salita ng Diyos, nasa Hades sila. Si Cain, kung hindi po siya nagsisi, Hades din. Judas Iscariote, sigurado, nasa Hades. Si Demas, kung hindi siya nanumbalik sa Diyos, Hades po siya ngayon. Pero as of now, wala pang tao dito. So it's wrong to say, if you don't repent, you're going to die and go to lake of fire right now. Mali yun. Ang tama na sabihin, kung hindi ka magsisisi, ang magiging final na kahihinatnan mo is the lake of fire. Now, kailangan ko ipaliwanag ho sa atin ito dahil in the King James Bible, they don't make a distinction with the word hell. Halos lahat ng mga tinutukoy po nila na hell, kung pag-aaralan, should not be translated hell. Maging yung salitang Hades, tinatranslate po nila hell. Lake of fire, hell din, in some passages. So they don't make a distinction. Pero if you use your modern English translations, you will see one is Hades, one is the lake of fire. In the King James, the gates of hell shall not prevail over this church. But that's wrong. It should be the gates of Hades shall not prevail over this church. Okay? So ngayon, we want to go to this. Ano po ba ang lake of fire? Yan po ba ay literal or figurative? Symbolic or literal na lugar? Now, ako'y nahihirapan ho dito dahil sa isang banda, kung ang mga hindi mananampalataya ay bubuhayin po muli to be judged, that means that if they're going to be resurrected, their physical bodies are going to be included. So then there is a case to say that the lake of fire in that sense can be literal. Kasi why would they be resurrected if they're not going to be thrown in a literal lake of fire? Kaya lang, there is a difficulty here. Dahil hindi lang po yung mga taong physically na hindi sumampalatay kay Kristo ang itatapon dito, maging ang mga anghel at si Satanas who don't have physical bodies. They're spirits. So, hindi lang ang mga physical na tao na hindi sumampalatay kay Jesus ang itatapon dito, maging si Satanas bilang espiritu ay itatapon din dito. So ngayon, kung kukunin po natin ito literal, paano yun? Paano malulunod si Satanas? Espiritu siya. But, if we take it symbolically, the question might be, bakit siya tinawag lake of fire? Sea and lake sometimes, when used in the Old Testament, can refer to something vast, as wide as the sea, or as wide as the lakes. Maaari, ang ibig sabihin po ng lake of fire is, hinalintulad po siya sa isang dagat o lawang apoy, because like a lake, very broad and very vast ang lake din. In this case, napakalawak, napakatindi, napakalalim ng galit ng Diyos. Kaya maaari, inilarawan po siya sa lawang apoy. At bakit apoy? Because God is a consuming fire. God is a consuming fire. His word is like a hammer of fire that burns his enemies. The mountains melt like wax at the presence of God. So in this case, if lake ay tumutukoy sa lawak at apoy ay tumatukoy sa galit ng Diyos, then we can probably interpret this symbolically as yung lawak ng galit ng Diyos na ibubuhos sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Now, there's another thing that we need to learn here kasi
when you think about it, sabi ho dito, ihahagis sila sa lawang apoy, and then binanggit po, asupre. Fire and sulfur. Lagi magkadikit po yung dalawa na yun eh. Apoy at asupre. Apoy at asupre. Bakit kailangan banggitin po yun? Dahil may pinaghuhugutan muli ang revelation dito. Balikan po natin ang Ezekiel. Ezekiel chapter 38. Ezekiel chapter 38. At basahin po natin ang talatang 18. Ezekiel 38 beginning at verse 18 and following. Ezekiel 38 verses 18 and following. Basahin po natin mga kapatid. Sabi ho dito in verses 18 and following of Ezekiel 38. Ngunit, Gog. So, ang kausap dito ay si Gog. Ngunit Gog, sa araw na iyon, ay ito ang mangyayari sa iyo. Kapag sinalakay mo na ang Israel, labis ako magagalit. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. At si tindi ng galit ko, isinusumpa kong yayanagin ko ang malakas na lindol ang lupain ng Israel. Ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop na dumalakad, lumilipad, gumagapang at nasa tubig ay manginginig sa takot sa akin. Guguho ang mga bundok at burol. At mawawasak ang mga pader. At ikaw, Gog. So again, kinakausap niya si Gog dito. Ay ipapapatay ko roon sa aking mga bundok at ang mga sundalo mo ay magpapatayan. Ako ang Panginoon Diyos na nagsasabi nito, parurusahan kita at ang mga sundalo mo, pati na ang mga bansang kasama mo, parurusahan ko kayo sa pamagitan ng salot at magpapatayin kayo sa isa't isa. Pauulanan ko kayo ng yelong parang bato at nagniningas na asupre. Sa gaytong paraan, ipapakita ko ang aking kapangyarihan at kabanalan sa lahat ng bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ayon po sa konteksto ng Ezekiel 38, sino po ang parurusahan ng Diyos kapag yung taong ito ay inusig niya ang Israel? Gog. At ano po ang maging kahihinatnan ng Gog? Apoy at asupre. So, in-apply na naman ng Revelation, yung binabanggit in Ezekiel 38, and he's applying it to Satan and Satan's followers in one condition, when they start to attack the church. Ano po yung nakita natin kanina in Revelation 20? Pinaligiran nila ang kampo ng mga pinabanal at nais po nila patayin ang mga Kristiyano. Pero bago po nila magawa yun, nagpababa na ng apoy at asupre ang Panginoon upang sunugin silang lahat. Now, what does that mean? This is how it's going to look like. When the church is at the brink of great persecution, babalik na si Kristo. There's a lot of factors that will take place bago bumalik si Kristo. Unang-una, kailangan ang lahat ng mga pinili ng Diyos ay kailangan sumampalataya sa Kanya before He returns. Kasi sabi po ni Pedro not willing that any should perish, but that all will come to repentance. So lahat ng mga pinili ng Diyos, the last elect of God, must have faith in Christ bago bumalik si Kristo. And secondly, kapag ang iglesia ng Panginoon Jesucristo is reaching its boiling point, na sila'y inuusig and that persecution reaches its boiling point, babalik na si Jesus. Now, why is that important? Dahil ang ating mga kapatid na post-millennial, ang kanilang katuruan is that babalik si Kristo kapag ang lahat ng mga bansa ay na-born again na. The problem, however, is that sa talinghaga po sa Mateo 13, both wheat and tare ay sabay tutubo. Now, who is the wheat? The elect of God. Who is the tare? Yung mga umuusig sa mga Kristiyano. They're both going to grow, and once they reach their boiling point, babalik na si Kristo.
So that means for the wheat, when they grow and the last wheat comes to faith in Christ, babalik na si Kristo. Pero at the same time, when the world persecutes the church to its boiling point, kasi tatandaan po natin, nag-iipon po sila ng galit para sa kanila. They're storing wrath. And once that reaches its boiling point, doon nababalik si Kristo. So ang itinuturo po ng Biblia, the church will continue to be triumphant in the context of the gospel will continue, people will continue to be saved, pero hindi rin titigil ang pag-uusig laban sa kanila. Because there's a kingdom of darkness and there's a kingdom of light that are in conflict. In that sense, kitang-kita ho natin mga kapatid, that when the Bible says, magpapaulan ang Panginoon mula sa langit ng asupre at apoy, it's another way of saying that at His second coming, papatay niya ang lahat. And this will lead to the final judgment. At pagkatapos po sila husgahan ng Panginoon, they will be thrown into the lake of fire. Right before we come to a close, may mga nagtuturo, unfortunately, within the Christian denomination, kagaya po ng mga kapatid po natin na Anglicans, they hold to this view na kung tawagin, annihilationism. Ang ibig sabihin po ng terminong annihilationism is that kapag tayo po ay namatay and you're not in Christ, you cease to exist. Hindi ka na mag-i-exist. Ito ang pinanghahawakan po ng mga Jehovah Witnesses. Matter of fact, kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan po ng founder of Jehovah Witnesses, si Charles Taze Russell, isa po siyang false teacher that the reason why dinevelop po niya yung ganitong klaseng katuruan, which was an ancient teaching, by the way, dinevelop po niya lalo in his present context dahil when he was growing up in a Christian home, hindi niya matanggap na parurusahan ng Diyos forever and ever ang mga hindi sumampalataya sa Kanya. Na kung tawagin eternal punishment, hindi niya matanggap. Kaya iginit po niya yung doktrina na kung tawagin annihilationism. Now, why is that important? Because of the fact na basa natin kanina, parurusahan sila araw at gabi, magpakailanman. They will be tormented day and night from ages to ages, forever and ever. And if that is what the Bible teaches, then mali ang katuruan ng annihilationism. Kasi, mga kapatid, si Kristo mismo ang nagturo. Ang apoy ay hindi tumitigil. At ang mga uod ay hindi namamatay. Kung ang eternal life is eternal fellowship consciously with God, then the lake of fire is eternal damnation consciously under the wrath of God. Now, hindi ko ho alam mga kapatid kung ano talaga magiging itsura ho ito. I don't know how the lake of fire is gonna look like. Whether it be figurative or literal, the point here mga kapatid, matindi ang galit ng Diyos. But here's the encouragement. Kahit na tayo po ay inuusig at sinusubok ni Satanas, kaya galit na galit ho siya sa atin is because alam niya ang kanyang oras ay maiksi. Maikli na lang po ang kanyang panahon. So he will do his best to try and discourage you. He will do his best to try and get you off the race. Gagawin niya ang lahat to condemn you. Ipaalala po niya sa atin yung mga nakaraan natin na kasalanan na pinatawad na ng Diyos para hindi ka na magpatuloy. Because alam niya, the lake of fire is his final destination. And this is where the gospel comes in. The gospel is not just Jesus dying on the cross to forgive you of your sin. The gospel is the defeat of Satan and the curse. Because after verses 10,
hindi na nabanggit si Satanas anymore. What does that mean? Your temptation, pasamantala lang yan. Your trials is only temporal. Because one day, Jesus will come back and He will destroy Satan, the tempter, once and for all. And there will be no more sorrow. There will be no more death. There will be no more sin, for the former things have passed away. What can we get from this lesson this evening? It's not about just judgment. Ultimately, mga kapatid, it's not even about kung literal po ito o hindi. Pinagdedebate yan pa rin ho yan eh. It's not even about Gog or Magog. It's about talunan na talaga si Satanas. That's the encouragement we can receive this evening. The Satan that brought the fall through Adam and Eve will be defeated at the second coming of Christ. Kaya nawa po mga kapatid nitong gabi na ito, may natutunan ho tayo. Sin came. Sin deceived. Sin brought death. But Jesus came to bring life and gave it more abundantly. And one day when He comes back, Satan will completely be defeated at His return. Kaya nawa po mga kapatid, pinalakas po kayo ng Panginoon itong gabi. And if there are any questions this evening, now would be a good time. Sige ha. Sige po, Brother Jay. Excuse me. Anong klaseng punishment na nasa intermediate state? Sorry? Sa intermediate state, anong klaseng Hades. Hades po siya. Yun yung lugar. yeah. So, What is the form of punishment po doon? Kung hindi po ako nagkakamali, Brother June, may pahiwatig that it is referring to outer darkness, where there's weeping and gnashing of teeth. But that could also refer din po sa Hades, sa lake of fire. Kasi yung context po nun refers more to the final judgment din eh. But on the other hand, the best that I can give you ay yung nabanggit po sa Lucas 16, yung talinghaga of the rich man, verses 19 and following, where it says there, that in Hades, or in hell, he lifted up his eyes with fire and torment. Luke 16, verses 19 pababa po yun. So, maari yung Hades, ayon po sa talinghaga, is a place of torment, which it is. It also has fire, sabi din po doon sa talinghaga. Pero whether that be literal or not, maari ang nilalarawan po nun is that it is a pain of great suffering, or it's a place of great suffering. That's as far as I can go. Kasi halos lahat namang naiisip ko po na teksto ay tumutukoy po sa lawang apoy. Outer darkness where there's weeping and gnashing of teeth, where the worms do not die and the fires not quench, maari tumutukoy yun sa lake of fire. yeah, kasi I'm still Catholic. Yun ang tinatawag nilang purgatorio. Oh, okay. So, iniisip ko matagal na how that, Looks like. how this work, na parang nagwa-wandering around lang muna, Mm. gano'n. Dahil hinihintay pa yung final Yes. verdict. Yeah. Yung rason naman po, Brother June, kung bakit yun ang paniniwala ng ating mga minamahal na Katoliko is because of the fact, ginagamit po nila yung teksto dito sa unang Korinto 3. So babasahin ko lamang po, unang Korinto 3, and it says here in verse 10, or verse 12 rather, sabi po dito, may nagtatayo sa pundasyong ito na gagamit ng mabuting klase ng mga materyales, gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroong namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. So may binabanggit po na apoy. Verse 14, kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito namay masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas sa nakagamitan.
Nang ibig sabihin, ginagamit po na ating mga minamahal na mga Katolikong Romano ang tekstong ito to support the doctrine of purgatory. Kasi ayon po daw dito, maliligtas po yung tao na hindi tumanggap ng gantimpala sa pamagitan ng apoy. And in Roman Catholic theology, kagaya nga po ng purgatory na binabanggit po ninyo, if you haven't done too much bad stuff, pero medyo bad din ang ginawa mo, ilalagay ka sa purgatory, and then you're hoping that through enough indulgences and prayer, ma-purify ka doon upang makapasok ka sa langit. So ang ginagamit nila na purification ay yung apoy na binabanggit po dito. This has nothing to do with purgatory kasi ang tinutukoy po dito is, in the context of the Corinthian church, are you basing your service for God on your own wisdom? Or are you basing it on the power of the Holy Spirit and the gospel? So kapag your own wisdom and your own knowledge ang ginamit mo at tines mo yan sa apoy, it's not gonna work. Susunugin yun eh. But if it's on the gospel and the power of the Spirit, it will persevere. Yeah, so you're absolutely correct. It's a faulty view. Mali po yun. Yeah. Brother Joel. Regarding to sa sinabi mo, Pastor, yung lake of fire saka yung Hades, hindi ba yung mga napunta sa Hades, diretso na rin niya sa lake of fire? Naghihintay na lang ng final destination nila. So, paano natin maano yun? Kasi yung sinasabi nga doon sa ibang Biblia na hell, hindi malinaw, no? Na nasasabi kung lake of fire yun o Hades yun. Pero siguro maaaring nag-ano lang sila, masasabi natin na playing safe sila para hindi. Oh, I see what you're saying. No, ang ibig ko sabihin is that yung mga King James translators, let's say from the Greek, nakalagay Hades. So instead of lagay po nila Hades, in transliteration, ilalagay lang nila impyerno or hell. Or kapag may dumating po na lake of fire, instead of putting lawang apoy, they would just put hell. So they don't create a distinction sa kanyang translation. But with regard po dun sa detalye tungkol sa Hades, in my opinion, I could be wrong, the reason why hindi siya binigyan ng much description is because hindi nga po siya yung final destination eh. Pero papunta rin doon kasi Yeah, absolutely, yeah. kasi Yeah. ano lang yan kung baka sa interstate Naghihintay lang sila dyan. naghihintay lang sila eh. Naghihintay pero pinaparusahan din. Pinaparusahan. Pero doon na rin ang destination nila. Exactly, Kaya yeah. hindi na nila hindi na nila inelaborate yung Yeah. hell. Kasi tuloy-tuloy na ho eh. Tuloy-tuloy na yun. So, kaya hindi ko po masagot ng maayos si Brother June is because if I'm just looking at the context, tuwing nagbibigay sila ng description about punishment, it seems to me na sa context po siya ng final judgment eh. Outer darkness, weeping of and gnashing of teeth, where the worms do not die, where the fire is not quenched. Well, that seems to be in the context of final judgment eh. So I think that's the lake of fire. So the closest I could give is na description is kung pag-aaralan na po natin ang Luke 16 verses 19 to 31, kung hindi ako nagkakamali, doon natin makikita a glimpse of Hades doon sa talinghaga tungkol sa rich man. That's as far as we can go. Opo, yeah. Doon naman sa punishment, kung hindi literal na mararamdaman ng mga tao o yung mga hindi na kumilala kay Kristo, yung sa Hades at sa Lake of Fire, paano mararamdaman yung punishment? Okay, what we mean by that, Ma, is we're not saying that hindi maging literal ang parusa. At hindi rin namin sinasabi that hindi siya magiging literal na you won't feel anything. No, they will feel something. That's for sure. I think that the debate is more of, is it a literal lake? Or is it not a lake? Yun. But the punishment will be literal. But whether it's a literal lake or not, it's hard to say. Kasi kung hindi itinapos si Satanas doon, you can make a case for it. Kasi i-resurrect nga po yung mga masasama with physical bodies. So you can make a case for that. Pero dahil nga itinapos si Satanas po doon, and Satan being a spirit, mapapaisip ka, how can Satan be affected by a physical lake if he's a spirit? But the torment will be literal. That's for sure. But the substance, I'm not too sure. Yes po, Brother June.
Kasi ito yung sa history dahil tapunan ng dead body, Gehenna. Gehenna. Yan, sa intermediate state or sa Hades. The thing is, in my recent discovery ng pag-aaral po ng Gehenna, it's actually a fairly recent lesson. Kasi nung panahon po ng mailagay yung Gehenna na yan, which is the dumpster site sa likuran po ng Jerusalem, it may have been after the time of Christ na. So it might be very late na. But nevertheless, ang paniniwala po ng mga Jews of that period is that may nilalarawan ang Gehenna, which would probably be the lake of fire later on. So in that sense, Brother June, I would categorize Gehenna, although it's late, towards final judgment now, rather than Hades. Yeah. Okay. Yes, pa. My question is that has nothing to do with this. Apa. Yung totoo ba yung Antichrist will be coming from North Syria? In light of Daniel chapter 11, may binabanggit po sa Daniel 11:36 and following that he will come from the north. Yeah. Pero given that Daniel, meron po siyang doble referensya ho eh. Kasi in the north, usually the north during that time ay tumutukoy po sa Babylon. On the other hand, depende po on which epoch of slavery na naranasan po ng Israel, minsan ang north can also refer to Syria. So, depending on the empire, north can refer to Babylon, north can refer to Syria. So ngayon, historically, sa panahon po ni Daniel, he was prophesying most likely of Antiochus Epiphanes. So that's referring to the Seleucid Empire na. Pero yung double reference po nun may not be exactly from the north. Maari tumutukoy po siya to the literal Antichrist, but we just don't know kung saan siya manggagaling. There's a lot of speculation from Syria po daw siya. Some also suggest that he might be a Jew in light of Daniel 11 kasi may mga ilang pahiwatig po doon that hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kanyang mga ama o mga ninuno, which suggests that he might be Jewish. But aside from that, I don't know po ma. I really don't know. Kasi some theologians teaches Sure. that the Antichrist, they speculate that he will be coming from Syria. Sure, sure. Northern part of Syria. So Sure. It's hard to tell. The difficulty nga lang po doon is that if you say he's from North Syria, then how does he persecute the worldwide church? So, he could use armies for sure. Hindi naman po imposible yun. Pero, again, in light of what we see in the Bible, aside from Daniel, walang binabanggit po na exact location. Wala po binabanggit. Now, may sinasabi po ang Panginoon in Matthew 24, kapag may mga sumisigaw sa ilang na sila ang Kristo, wag mo paniwalaan. Now, if you take that literally, then that would be within the vicinity of Israel talaga. But given the fact that maging si Pablo and the rest of them, they're not very specific kung saan siya manggagaling. Sabi lang ho doon, kapag yung pumipigil sa kanya ay inalis na niya ang kanyang pagpipigil, lilitaw na lang itong Antikristo all of a sudden. Only he that will let until he be released. Which in that case, maari ang Diyos ang tinutukoy doon na siya yung pumipigil. So kapag tinanggal na ng Diyos yung kanyang restraint, bigla na lang lilitaw. He could be here. Yeah. He could be present. I just don't know. He may be coming the future. I don't know. Yeah. But I view it to be an actual person. I could be wrong, but that's my take as of now. I just don't know where he's coming from. Ate Jen, you have a question po? Kasi po, yung sa, yung Hades po, so yung mga namatay na hindi mananampalataya, sa Hades mo na po. Okay, and then yung mga, ano po, mananampalataya naman, pag namatay, saan po muna pupunta? Ay, diretso na po ba sa heaven? Yes, diretso na po. Opo. Yeah. Sabi po ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Moreover, we also see that
in cases, may pahiwatig po dito in Acts 7 that nung pinatay po si Stephen, bago po siya namatay, the last thing that he saw was Jesus in heaven. At maaari, doon din siya pupunta. So, I would say that that's the only place na pupuntahan po ng mga mananampalataya is straight into the presence of God. Yeah. Pero po pag rapture, di ba po pag unang babangon or Mga patay? babangon, Aha. mga patay. So, yung mga patay na yun, yung spirit nila nasa heaven. Yes po. po, yeah. Okay. So makikipag-meet po yung sa katawan nila on earth that was resurrected. So sinabi po ng ating Panginoon, through Paul in 1 Thessalonians 4, we will meet Him in the air, in the clouds. Hindi langit ang binanggit or Uranus, but it uses the word air, like literally clouds. So sa kanyang pagbabalik, kasama po ang mga mananampalataya who have died prior. When their bodies gets resurrected, makikita po yan sabay-sabay with the living dun sa air. Kasi bababaho siya para patayin yung mga hindi mananampalataya eh. So it can't be in heaven. It has to be somewhere in the sky or in the clouds or in the air. Yeah. So yung ano pa sir, kasi di ba nabanggit niyo yung si Satan ay spirit siya. So paano niya mararamdaman Yung pain. Opo, so spirit siya. I really don't know. Ay, yung mga hindi po mananampalataya, di ba, pag pumunta din sa spirit na lang din po yun? Or soul po ba yun? Ano bang... I don't want to be dogmatic dun sa pinagkaiba ng soul and spirit. In my view, I think they should be viewed one and the same. There are some theologians that say that the soul is the factory of consciousness and the spirit, siya yung katawan ng soul. But in Hebrew thought, parang ang soul and spirit, parang they overlap eh. It's hard to distinguish. Kasi in Hebrew thought, ang tawag po niya sa kaluluwa, nephesh. And nephesh can be understood as spirit, soul, or minsan life. And wala silang distinction ho eh. Like when David says, praise Yahweh, O my soul. So does that mean yung kaluluwa lang, pero hindi yung kanyang espiritu ang umaawit sa Panginoon? I think they should be viewed the same. So yung mga parurusahan po sa Hades or lake of fire after ng Hades ay spirit na lang po nila yun? Or body? Kasama po yung body kasi ire-resurrect po sila eh. Di ba sabi po sa Revelation 20 verse 5, sabi po doon, and the dead did not come to life until the 1,000 years was complete. So that means that once na hinatulan na po si Satanas, at the great white throne judgment, bubuhayin po ang mga ito physically para humarap po sa Diyos at itatapon sa lawang apoy. Kasi may mga naririnig ako na patay na ako nun eh, ganun, hindi ko na mararamdaman, patay na yung body ko. So parang iniisip ko, parang so spirit na lang yung parurusahan kasi wala na nga yung physical body natin. We could say, Ate Jen, that in the intermediate state, habang hindi pa ho dumarating yung lawang apoy ho, ang parurusahan will be the soul. Pero at the lake of fire, dahil magkakaroon nga po ng resurrection, both body and soul ang parurusahan. So, kaya mas patindi. So, it's already bad enough na pinaparusahan ang kaluluwa mo, but it's even worse kapag katawan at spirito na ang pinaparusahan ng Diyos. Kaya nga sabi doon, araw at gabi, magpakailanman. Yeah. So kung ano yun, sa ano pong verse po yung may body, yung body at saka yung soul ay... So verses 11 to 15 of Revelation 20, which pag-aaralan next week. Yeah, Lord willing. Yeah. So doon po natin makikita. Sabi ho doon, and the souls of both great and small was brought back to life. Summarizing lang ho ito. And then sabi po doon, at yung mga namatay sa dagat, implying the physical body, at sa Hades, referring sa kaluluwa, ay kinuha upang humarap sa Diyos. So physically, ire-resurrect po sila. And even Jesus Christ, sa Juan 5, 29 hanggang 30, sabi ho doon, muling bubuhayin ang mga tao, yung mga gumawa ng kabutihan, resurrection life. Yung mga gumawa ng masama, resurrection of damnation.
So physical resurrection po ang ano. Kaya pala ano yung, parang okay nga, tama nga yung pastor dahil nga, di ba, doon, kumbaga magkakilala pa rin, yung, I mean, di ba sa heaven pa ba magkakilala pa ba tayo dahil, I would say so. mukha natin parehas pa rin ganyan. Yung mukha, I'm not sure. Kasi glorified body na ho tayo nun eh. So, kung ano yung itsura ni Brother Josh now, it's probably gonna be better when I get there. Right now, it's like, it's in its aging process. Wrinkly process. Corrupt process. Pero there, perfect na tayo. Sa impyerno, pastor, ano, magkakilala pa rin sila, uy, ikaw, What I could say po, Ate Jen, is walang binabanggit sa Biblia that they will ever forget anything. Kasi if you think about it this way, why are they weeping and gnashing if they don't remember why they're there? They're weeping kasi aside from the pain, they rejected Christ. Pero even though they're weeping, hindi yun iyak na may pagsisisi. It's just a weeping dahil they received what they deserved. So that would imply that they remember something. Bukod pa ho dito, pagdating sa mga mananampalataya ho, kapag binasa po ang Revelation 6, verses 9 to 11, sabi po doon, at sa ilalim ng altar, nagtanong po yung mga kaluluwa na pinatay, O Diyos, kailan nyo hahatulan yung mga pumatay sa amin? So that implies remembrance or memory of something. Yeah, so that's what I would suggest, that maari there's still memory going on. And lastly, hahatulan po ang bawat isa sa atin eh. It would be kind of weird na hatulan po tayo ng Diyos for something we don't remember. Right? So I think we will definitely remember that. Yung si Lazarus at Yeah. si Lazarus at saka yung mayaman. That's another good example. Kaya, di ba, Yeah. sabi nga niya na problem si Paakyatin mo, yeah. dahil may mga kapatid siya Exactly, doon. yeah. So naalala pa niya. So that's a good point. May mga utangin. Yeah. So in short, we could say that hindi mawawala po yung memory. It will be there. And sinabi din na ating Panginoon sa kanyang mga 12 alagad, excluding of course Judas, sabi niya that at ang bawat isa sa inyo ay uupo katabi nila Abraham, Isaac, at Jacob. So it doesn't make sense if they don't remember anything or don't have any understanding of anything. There's going to be some form of consciousness po on that day. Okay, yes. Pastor, pwede po bang pakipaliwanag? Kasi sinabi di ba sa Hebreo 9:27, itinakdas ng mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Yes. Alam natin na kasi when we die, sa mga na kay Kristo, Yes. makakapiling na natin ang Panginoon. Yes. And sa mga wala kay Kristo, which is, of course, as we say, we go to Hades. Ayun na ba yung paghuhukom na tinutukoy dito? Or is it referring to the final judgment? Yeah, that's a very good question. So let's give the context muna of Hebrews 9. Madalas natin binabanggit yung Hebreo 9:27 that once is appointed for man to die and then after this is the judgment. The context there is referring to Christ. Kapag pinag-aralan po natin ang verses 25, 26, tumutukoy po yung kay Kristo. Because He was appointed, kaya nga siya tinawag Christ appointed siya eh. He was appointed to die, after this the judgment. So pag binasa po natin ang talatang 28 of Hebrews 9, tumutukoy po ito sa first coming of Christ and second coming of Christ. So verse 24 hanggang 28, including verse 27, tumutukoy kay Kristo yan. So that's the context. Ngayon, yung general paggamit ng Hebrews 9:27 is this: the judgment of destination. So judgment of destination yun. So in this case, the broader context, kapatid, would mean, kung ako'y mamamatay before the lake of fire, my destination judgment for now will be Hades. Pero kaya nga tinawag final judgment, which would be the lake of fire. So collectively, kasama siya doon. Yes. So, masasabi po natin, Pastor, that the initial context niya when it comes to the judgment is when Christ came, the
first and second coming, kaya na sa pagkatapos ng kanyang pagparito o yung pagdating niya, ayun na yung talagang paghuhukom. Yes. Yes, kasi kung titignan natin ang Hebreo 9:28, it's quite clear that tumutukoy ito sa kanyang second coming. And it says in verse 28, ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo. So buwabalik siya sa verse 27, siya yung tinutukoy doon. And then it says, nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga tao naghihintay sa kanya. So, for the church, salvation. What does that mean for the unredeemed? Judgment. Yeah. Pero hindi pa rin po mali na gamitin to when Absolutely when not. we come to, when we, for example, we're evangelizing. Yes. Or try to make known na may judgment na darating. Yes, no, it's absolutely right that we could use it. But if they ever ask why was it mentioned, kailangan natin ipaliwanag. Yeah. Kasi totoo naman talaga eh. Ang bawat isa sa atin, when we die, there is a judgment of destination na palalagyan ng bawat isa eh. Either heaven or hell. Alright? So, it would be absolutely right in the secondary sense to use it. Yeah. Okay? Very good. So, just to give us the context, kasi napaka-importante po nun, and hindi po siya mali na gamitin for evangelism. You can use it, providing secondary sense lang. Pero yung pinaka-primary sense po niya, kung babasahin ko lang ho, in verse 25, kasi ito yung buo niya na konteksto eh, verse 25 ng Hebreo 9. Ang punong pari ng mga Hudyo ay puwapaso sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili. At hindi na niya ito inuulit-ulit pa. So yung mga nagpepenitensya, diyan pa lang ni-refute na eh. Verse 26, dahil kung kailangan ulit-ulitin maraming beses, sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Now, verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Verse 28, ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili, etc., etc. So, the context po of Hebrews is, why is Jesus better than the priestly system of the Old Testament? Dahil paulit-ulit nila hinahandog yung mga alay. Pero Jesus, minsan lang namatay. At hindi na kailan ulit-ulitin pa. So, here's the context, verse 27. Kagaya ng mga tao na itinakda mamatay ng isang beses, ganoon din si Kristo that died once, and that's why He's better than the Old Testament system. So, yun ang context po doon. Pero, you can still use it for evangelism, but you need to be aware kung ano yung konteksto po nun. Yeah. Okay? Anyone else have any other question? Brother June? Yes? This is my my own understanding. Di ba yung soul sa Hades at saka yung resurrect body ng tao pag nag-join together At the lake of fire. at the lake of fire Yes, para maramdaman nila yung sakit. Could be, to a greater intensity. Yeah, pero katulad naman sa akin na kung itatapon naman sa Satanas, paano mangyayari sa kanya? Pero in my own understanding din naman, walang imposible sa Diyos. Nothing's impossible. It could be a greater intensity of pain kasi involved na yung katawan eh. But even then, if we come to think about it, kaya naman po natin nararamdaman yung sakit at hapde is because technically, kaluluwa yun eh, yung nakakaramdam. Secondary na lang po yung mga nerves sa ating mga katawan and anything. But kung wala na po yung kaluluwa, wala na talaga mararamdaman yung katawan kahit na sunugin mo pa yan and whatnot. So I think ultimately, I think that the whole purpose po talaga of the resurrection is answered in 1 Corinthians 15, na lilipulin po ng Diyos ang kamatayan. So if God does not resurrect even the wicked dead, then technically death is still there.
So, kailangan po niya i-resurrect kahit ang mga masasama para na malipol yung kamatayan. Both for saved and unsaved. But no, I have no problem with that, Brother June. It's possible. It's possible po, yes. Yes po. May tanong ako kasi merong mga may mga tao na pinapanalangin natin, mamatay na eh. Although they repent of their sin, na narinig natin yung kinonfess nila, are we sure that this person, masasabi natin ligtas? Or God only knows that this one is saved? The primary answer is that God knows. Yeah. Only God knows. The secondary answer is, dahil may sinasabi din po sa Biblia that the church to a certain extent can have assurance of knowing kung itong taong ito ay ligtas. Halimbawa ho, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, then you'll be saved. So may ebidensya. Pero may ebidensya din na kailangan makita sa bunga. Is he remorsing over his sin? So in that sense, humanistically, pwede natin sabihin dahil kinonfess niya, may bunga ng pagsisisi, then he is safe. Pero 100% certainty on our part, hindi natin masasabi. Kasi may binanggit dun by their mouth, Yeah. in the heart. Yeah. So you cannot read the heart. I can't read the Only- heart, no. You can Only the you know mouth. What it confess. Exactly, yeah. So, kasi yun ang binanggit ko doon napakahirap na sabihin mo agad ligtas yung tao. Yeah. Can you read his heart? Nababasa mo ba? Kaya ang Diyos lang nakakabasa nun eh. So I give it all to God. Diyos lang talagang nakakalap. Although may mga konteksto na mabasa, pero mamamatay na yung tao eh. So it's hard to say, but ang Diyos lang talaga nakakalap. And we could also say, may binabanggit din po ang Biblia that although hindi natin mababasa ang puso ng iba, Yeah. but we can have assurance in ourselves Yeah. na tayo ay ligtas. Like halimbawa ho, anyone who is led by the Spirit of God is a child of God. Because the Spirit bears witness sa atin. Pero tama ho yun, we can only go as far as external, pero internal, ang Diyos lang po talaga Sa nakakaalam. Catholic sense naman, may binabanggit na discerning spirit. So, yun naman ang kanilang binabanggit. Malala, sabi, ligtas siya kasi na-discern ko eh. That's wrong. Kasi Hindi ang naman mahirap nga kasi ang ibig sabihin po ng discerning spirit Yeah, bilang kaloob sa unang Korinto Yeah. 12, ang konteksto ho ng discerning spirit is malaman mo kung ito ay nanggaling sa Diyos o hindi. yeah. Pero hindi ibig sabihin kapag may discerning spirit ka or gift, Yeah. nababasa mo yung puso ng tao na siya iligtas o hindi. Only God knows that. Yeah. So it's more of doctrine. Pagkakataon, pastor, na pinagkakalooban ng Diyos. Ang isang tao ng galing ng karunungan sa Sure, Panginoon. sure. May pagkakataon na posible, Pero hindi palagi. hindi palagi. Yeah. Kasi hindi na po yun yung normative. Yeah, kasi madalas mo makapanood mo sa mga TV, you're saved, gano'n, mga confession nila. Kaya it's hard for me to say na agree ako doon kasi, I don't know, it's hard to say. I think a good example po, and I agree, I think a good example ay si Pedro. Nung makita ho niya na tumanggap ang bahay po ni Cornelius, Yeah. in Acts 10 and Acts 11, siya mismo nagpatotoo doon sa iglesia na binalikan po niya. Ngayon naunawaan ko na ang kaligtasan ng Diyos ay umabot na sa tahanan ng mga hentil. So that indicates that he has understanding that these guys are saved. Pero ultimately, ang Diyos lang po talaga nakakaalam. Kasi we can only know only for so much lang eh, and so Pero far. meron malinaw na binabanggit doon sa New Testament, katulad nung kasama niyang nakapako doon sa krus. Mismo Panginoon nakausap niya. So malinaw, Diyos ang mismo nangusap doon sa tao, hindi naman tao mismo talaga. Diyos mismo ang nagsabi, Sure, kakasamahin kita, yun ang sabi niya. So pinatunayan ng Diyos yun sa kanya. sure. Kaya hindi siya ordinary tao lang. Yeah, again, only God knows. Only God knows. That's absolutely correct. Anyone else? Kuya, may you had your hand up. Sa ano pala, Pastor, yung sa mga ngaral 12:7, sino bang tinutukoy doon? Sa lahat po ba ng tao yun? Mananampalataya at hindi Ecclesiastes 12:7. yung babalik sa Diyos yung Yes. Tama ho. Pangkalahatan ho yun. kalahatan.
Kasi at the end of the day, kailangan bumalik po sa Diyos. Pero sa mga mananampalataya, literal po yung nababalik sila sa presensya ng Diyos of grace. Pero, babalik din ang mga kaluluwa na hindi nagsisi sa Diyos, pero ihahagis nga lang po sila sa sa Hades. Yeah. So, ang ibig sabihin po nun literally is that ang judgment, kung saan sila pupunta when they die, ay nasa kamay ng Diyos. They will all come back to God. And even literally, sa final Great White Throne Judgment. Kasi ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya, sabay po sila hahatulan eh. Yeah. Pero pagkatapos po na sila hatulan, ibubukod na po yung dalawa. Yeah. So, in that sense, literal po talaga yon. Yeah. Okay? Anyone else, Brother Joel? Regarding to sa ano, di ba sinabi niya apoy saka asupre? Ano ang kinalaman ng asupre do sa apoy na yun? Yung ba yung nagbibigay ng eternal apoy, yung asupre? I don't know. Yeah, I really don't know. As far as I could see, with regard po sa kanyang substance and element, ang sulfur kasi, though mainit din ang sulfur, but it carries a different element sa apoy. That's as far as I could see it. Iba yung elemento po niya. Kung gagawin po natin literal, they're both mainit. Pero iba lang po yung kanilang substance. Kung hindi ako nagkakamali, parang ang asupre, minsan nakikita din yan sa mga bulkan eh. Right? So it has a different substance. Malaman mo kung ano yung super. Hindi kasi yung ano yan, kung asupre, yung kaka-chemistry, no? Asupre parang ano yan eh, nagbibigay ng apoy para hindi mamatay yung ano. But the thing is, this is different kasi ang nagpapaano ng apoy ang Diyos eh. Yeah. So hindi siya nakasalalay sa asupre. Asupre. No, and again, if this is literal, it's not gonna be impossible na magliyab po yung dalawa dahil nga ang Diyos ang nagbigay eh. Yeah, so yeah, I wouldn't think it in a natural sense. Yeah. Okay. All right, any last questions bago po tayo magtapos? Any last questions? Tay, may tanong ko kayo? Correct me if I'm wrong kung mali yung ginig ko. Nabanggit mo kanina na only God can know if you are saved. With full certainty. Yeah, just because 1 John chapter 5 verse 11:30 assures that believers can know Yeah. that they have eternal life. Yeah. So yung pinag-uusapan ho kanina, Tay, is that, kagaya po na nabanggit ho kanina, hindi ko masasabi that, halimbawa lang ho ito, hindi ko masasabi na itong kapatiran na ito, pupunta talaga sa langit, dahil hindi ko nababasa po yung puso niya, hindi ko nakikita yung buong pagkatao niya. So in that sense, wala po ako kasiguraduhan tungkol sa kanya. Pero sa ating sarili, meron. Meron po talaga. So tama ho yun. Pero ultimately, para sa akin at para sa kanila, ang Diyos lang po talaga nakakalam. You're absolutely correct, yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? So, tatandaan po natin our lesson for tonight, talunan na talaga si Satanas. That's the good news. Okay? Yes, ha? Yes. Friday, ituturo mo sa amin yung second destination, no? Sorry, ha? The second destination, pag namatay. Next Friday, Lord willing. Yeah. Ay, may Or final destination. Yeah. kamatayan ang tawag doon. Yung Great White Throne Judgment po ang tinutukoy doon. Yeah. Di ba yun yung ikalawang kamatayan, ano? Ikalawang kapatayan. Yeah. Yeah. Second. Kuya. Pastor, yung Second sa death. verse 9 pala, yung pinakamamahal na lungsod, ano bang lugar? Yeah, so yun ang nakalimutan ko po banggitin, pero when you read the Old Testament, the book of Psalm 78, minsan Jeremiah, ang pinakamamahal na lungsod ay tumutukoy lagi sa Israel in the Old Testament. Ngayon, in-apply po yung titulo na yon sa church. Kaya nga yung pinakamamahal na lungsod at yung bagong lungsod, the New Jerusalem, tumutukoy po yun sa church. Ibig sabihin sa buong mundo lang yan. Ngayon. Sorry pa? Sa buong mundo na yun. Ang alin ha? Yung pinakamamahal na lungsod na yan. Basta nasaan man po ang church. So kasi tayo yung pinakamamahal po ng Diyos eh. Yeah. We are called the beloved. Yeah.
Okay, so tayo na po ay magbigay na po ng doxology sa ating Panginoon.